So, may nagtanong na sa akin ito about ito sa visa reunification. So, kung kayo ay interesado sa visa reunification, una, meron po akong vlog about po dito. Complete details po ito, kahit ang information kung paano nyo malalaman kung sino ang consultant na pwede nyong i-consult. So, nandyan po. Pero, disclaimer, hindi po ako involved sa consultant na ito. So, ito po ay legit. Nakausap ko siya. So, one-on-one nakausap ko po siya. And, wala po akong kahit na anong kaugnayan sa kanya. Pero, masasabi ko sa inyo, legit po ito. Kayo na lang po ang kumontak sa kanya. Puntahan nyo po ang aking YouTube channel. Meron po dyan sa playlist nakalagay visa reunification. So, part 1 hanggang part 6, meron din niyang summary. Pero kung gusto nyong makita yung buong details, so nandyan po ang buong details. Bakit ko ba to in-explain sa inyo? So, guys, meron kasi akong sasagutin na isang question sa atin, ng ating masugid na taga-suporta. So, si Mr. M. Yan, salamat sir sa iyong question. So, about to sa visa reunification. So, meron siyang asawa sa Pilipinas. So, matagal na silang hiwalay. Sabihin natin, kunwari 10 years na kunwari silang hiwalay ng kanyang asawa. O kung sino man sa inyo na nagbaplano ng visa reunification, hiwalay sa asawa pero kasal. May possibility ba na kung meron kayong live-in partner, pwede nyo ba siyang makuha? So, wala pong possibility, not unless kung may magbabago sa rules ng Czech Republic. Pero sa ngayon is wala pong possibility. Bakit? Kasi kayo po ay kasal sa iba. So, ang ina-allowed kasi ng visa reunification is married ka sa mismong asawa mo. Syempre, married ka doon at siya ang kukunin mo. At isa pa is yung anak mo. So, ibig sabihin po, kapag married kayo, pero naghiwalay kayo at meron kang mahal na live-in partner mo ngayon, hindi mo po siya makukuha. Okay? So, linawin ko, hindi mo po siya pwedeng makuha. Pero, kung meron kang anak, pwede mo pong makuha ang anak mo. Now, for example naman, ikaw ay single. Meron kang live-in partner pero hindi ka kasal. So, wala kang pinakasalan, wala rin siyang pinakasalan. So, pareho kayong single, hindi pa lang kayo nagpapakasal, pwede mo po siyang makuha. Now, paano kung single mom siya? Single mom or single father ang partner mo, pero pareho kayong single. Nagkataon lang na meron siyang anak na hindi mo anak. So, ibig sabihin, single mother siya or single father siya nung naging kayong dalawa. Pwede mo pong makuha ang iyong live-in partner, pero hindi mo pwedeng makuha ang kanyang anak. Okay? Now, ganito po ang senaryo doon. Once gusto niyang makuha ang anak niya, kailangan unahin mong kunin ang asawa mo or ang live-in partner mo, and then si live-in partner mo ang kukuha sa anak niya. So, ganun po yun. Okay? So, kung gusto niyo yung mga ganyan topic sa visa reunification, meron po tayo sa ating YouTube channel. Meron din tayo sa TikTok. Ang problema mo nga lang sa TikTok kasi hindi ko siya na-organize. Unlike doon sa ating YouTube channel na naka-playlist po siya. So, under visa reunification, hanapin nyo lang yan sa playlist. Nandyan po buong lahat ng pwede nyo itanong sa visa reunification. So, yun lamang and thank you.